Alin nga bang mas gusto mo? Ang Player Tough by the Yamaha or the game-changing upgrade by Honda? Kasi sa video na ito, pag-uusapan natin about is the Yamaha Gear S125 na motorcycle against the Honda Click version 4 125 na kakalabas lang dito sa Pilipinas. Alin dito ang sa tingin mong mas maganda? Alin dito ang sa tingin mong mas sulit sa iyong pera? Maganda ba talaga or baka hype lang to mga motorsiklong ito? Kaya sa video na ito, mga boss, pag-usapan natin about isang kanilang side-by-side comparison, yung kanilang specs and key features, yung final thoughts natin about this motorcycle, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Unahin na natin agad dyan sa side-by-side comparison. When it comes to pricing mga bossing, meron tayong tigda dalawang version for each. Mio Gear S para sa Yamaha, tapos Standard Edition, tsaka Smart Edition naman para sa Honda. Now, unahin na natin agad si Yamaha Mio Gear. Meron tayong standard version dito na priced around 79,400 pesos. And if si Honda Click naman yung pag-usapan mga boss, meron tayong standard version priced around 82,400 and 86,900 pesos naman for the Smart Edition. Main difference natin for the Yamaha Mio Gear Standard and Gear S is the auto start feature and the answer back system para sa kanilang susi. Samantalang pinaka main difference naman for the standard version of the Click version 4 is meron ng keyless remote system si Smart Edition, which is pag-uusapan natin yan maya-maya. Now, if ang colors yung pag-uusapan natin dito mga boss, si Yamaha Mio Gear S is merong dalawang color variant. Tapos si Honda Click version 4 naman is meron tayong 5 color variants dito. If pag-uusapan natin si Yamaha Mio Gear S mga boss, meron tayong matte gray dito tsaka worn gray. Tapos si Honda Click naman mga boss, if standard edition yung pag-uusapan, meron tayong black, white tsaka gray. And sa Smart Edition is meron tayong matte fresco brown and matte axis gray. So ang tanging makikita mo ditong mag-i-stand out sa design nila is that meron itong new two-tone color for the standard version, which is makikita natin dito mas mukha talaga siyang pang Gen Z or yung accent niya kasi merong tingkad na kulay. Samantalang kay Smart Edition mga boss, makikita natin dito napaka-plain, napaka-simple pero napaka-premium sa feeling. Now, if ang headlight ng pag-usapan mga boss, makikita natin dito that both of these motorcycles has an LED light. However, meron pa tayong bulb dito para kay Yamaha Mio Gear S, and if makikita natin dito sa gilid, nandito yung signal light niya na may resemblance kay Yamaha Mio Aerox. Now, if si Click version 4 naman yung pag-usapan natin mga boss, meron tayong magandang headlight dito na meron nagsasabi sa comment section dati na may pagka-resemblance siya ni Honda Click version 1. Pero if makikita naman natin dito mga boss, iba naman din talaga siya, and makikita natin na may significant changes pa rin naman kasi meron tayong 10% further and 20% wider na buga dito sa ating bagong LED headlight natin dito compared sa older version natin. Now, if ang rear light naman yung pag-usapan natin dito mga boss, dito natin makikita na medyo behind kaunti sa parang looks si Yamaha Mio Gear S. Although mga bossing, beauty is in the eyes of the beholder, pero makikita natin dito kasi mga boss, tong ganitong styling makikita mo yan kay Yamaha Mio Sporty, which is yun yung parang resemblance niya if yun yung pag-usapan natin. However, if makikita mo si Honda Click version 4 mga boss, makikita natin dito that Click version 4 talaga is parang bagong-bago sa mata, bagong-bago sa panglasa talaga yung kaniyang rear light natin dito. And if ang instrument panel naman yung pag-uusapan natin mga boss, unfortunately, naka-analog display pa tayo dito kay Yamaha Mio Gear S. However, pwede natin yan mapalitan if ever magpapa-customize tayo into LCD digital display. Pero if si Honda Click naman yung kukunin mo boss, meron na tayong LCD digital display dito na stock galing kay Honda na marami ding informations na nailalagay. And eto na nga, if ang keyless remote system na ang pag-uusapan natin dito mga boss, unfortunately, naka-shutter key system pa lang si Yamaha Mio Gear S dito, mapa standard edition man o yung Gear S edition. Samantalang kay Click version 4 mga boss, meron tayong keyless system for the Smart Edition mga boss ha. Sa standard version, naka-shutter key system pa rin yung styling nun. So, if ever, mas gusto mo si Click version 4, mas maganda yung Smart Edition kasi may keyless system. If ever gusto mo yung ganong klaseng feature. And ngayon naman mga boss, if ang pag-uusapan natin is ang utility box or underseat compartment, hinanap ko talaga if ilang liters ba yung capacity ng underseat compartment ni Yamaha Mio Gear S. However, wala akong nakita mga boss. Pero makikita natin dito, pwedeng malagyan dito ng mga raincoat mo, yung mga gloves mo, and other small documents. Samantalang kay Click version 4 naman boss, makikita natin dito that we have 18 liters of capacity na pwede mapaglagyan ng half face dito. Tapos, if ever gusto mo rin, pwede malagyan ng jacket dyan sa loob ng helmet para
para mas marami kang mapaglagyan dito sa iyong underseat compartment. Ngayon naman mga boss, if ang charging port yung pag-uusapan natin mga boss, makikita natin dito that both of these motorcycles naman have a charging port. However mga boss, need pa natin ng charging adapter kay Yamaha Mio Gear S. Samantalang kay Click version 4 mga boss, naka-USB Type-C na si Click V4 dito. Which means, hindi tayo technologically behind dito if si Click V4 yung makikita mong mas gusto mo. If ang wheel type yung pag-uusapan naman natin mga boss, pareho naman sila dito na naka-mags. So, depende talaga sa'yo alin dito yung mas okay sa tingin mo if wheel type yung pag-uusapan. Kasi naman, if fuel tank na yung pag-uusapan natin mga boss, meron tayong 4.2 liters lang dito for the Yamaha Mio Gear S and 5.5 liters naman dito for the Honda Click version 4. Makikita natin dito mga boss na dito pa tayo makakapag-refill for both of these motorcycles. So, need nating tumayo and buksan yung ating underseat compartment. Now, if ang fuel consumption yung pag-usapan mga boss, dito natin makikita that the Yamaha Mio Gear S have an estimation of 48 kilometers per liter. Samantalang kay Honda Click version 4 naman mga boss is 50.3 kilometers per liter. So, lamang dito sa fuel tank capacity si Click V4 and lamang din siya sa fuel consumption. If ang displacement naman yung pag-uusapan natin mga boss, meron tayo both ng 125cc na ang engine oil capacity naman is 0.8 liters lang for the Yamaha Mio Gear S and 0.9 liters lang for the Honda Click version 4. That simply means mga boss, it's a good news for us na need lang natin ng 1 litro para makapag-change oil for both of these motorcycles. Less liters of oils na kailangan bilhin, less yung magagastos natin. Now, if ang gulay board na yung pag-uusapan natin dito mga boss, this would really help us be more convenient sa ating buhay. And both of these motorcycles naman have footboard for each of these motorcycles. However mga boss, si Yamaha Mio Gear S, tulad ng sinabi ko, meron siyang resemblance ni Yamaha Mio Sporty, which is meron tayong footrest extension pero patalikod. Pwede mo i-extend yung paa mo dito patalikod if ever gusto mo yung parang sporty type na position or meron kang nilagay dito na mga pinamili mo dito sa iyong footboard. Which is makikita naman natin dito mga boss that naka-dual hook na. If ever meron kang maraming dinala sa iyong mga pinamili, then you can use both of these hooks naman if si Gear S yung pipiliin mo. Ngayon naman mga boss, if ang park brake yung pag-uusapan natin mga boss, both of these motorcycles naman is meron. So maganda yan. And if ang auto start system naman yung pag-uusapan natin mga boss, both of these motorcycles naman is check tayo dyan. However mga boss ha, I just want to remind you na sa Gear S Edition tsaka Smart Key Edition lang yung applicable ng ISS or Auto Start system for both of these motorcycles. Maganda din kasi itong feature na to mga boss kasi pag naka-on yung makina tapos naka-full stop tayo, it will automatically switch off and it can save us more fuel consumption. And if built-in hazard switch yung pag-usapan natin dito mga boss, meron tayong built-in hazard switch for the Yamaha Mio Gear S na nakalocate sa may left handlebar natin if ito yung kukunin natin. Samantalang si Honda Click mga boss, wala pa tayong available na built-in hazard switch dito. So if gusto nyo magkaroon ng hazard switch si Honda Click version 4 nyo, then kailangan nyo magpa-customize. Maganda sana if meron, especially if merong emergency. If ang tubeless naman yung pag-uusapan natin mga boss, meron tayong both dito na tubeless tires, so maganda yan. Now, if ang kickstart yung pag-usapan mga boss, dito tayo good news. Meron tayong kickstart for the Yamaha Mio Gear S and wala naman tayong kickstart for the Honda Click version 4. So, need natin maging aware dito for the Click version 4 mga boss ha, just in case maloba tayo. However, meron naman tayong battery indicator dito sa ating LCD, just in case na hindi nyo alam. Pero, most likely, as a motorcycle rider, kailangan talaga maging aware natin sa mga nangyayari sa motor natin. Meron man tong battery indicator or wala. Now, if customization naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, kasulukuyang kaka-release lang talaga ni Honda Click version 4 as we're making this video. So, wala pa tayong maipapakitang customization for this motorcycle. So, hopefully, in the next upcoming days or weeks or months, kasi alam mo naman, kapag all stock, medyo proud pa, hindi pa agad ikaw customize. Pero, if makita mo si Yamaha Mio Gear S, although nasabi nga natin mga boss no, na hindi natin na-confirm, nasa ilang liters yung capacity dito sa underseat compartment ng Yamaha Mio Gear S, masasabi naman natin dito na bagay pa rin naman siya tignan if ever lalagyan natin to ng top box. So, again, meron tayong dual hooks dito, meron pa tayong top box capability. So, if ever ito yung magiging day-to-day companion mo, hindi pa rin naman tayo talo if ito yung pipiliin natin.
Ngayon naman mga boss, if ang specs and key features na yung pag-uusapan natin mga boss, si Yamaha Mio Gear S nga pala mga boss is mayroong displacement of 125cc na naka-air-cooled, samantalang naka 125cc naman si Honda Click version 4 na naka-liquid cooled. And if power yung pag-usapan mga boss, meron tayong 9.4 horsepower at 8,000 RPM for the Yamaha Mio Gear S and 11.0 horsepower at 8,500 RPM naman for the Honda Click version 4. Now, if torque yung pag-uusapan mga boss, meron tayong 9.6 Newton meters at 8,500 RPM and 10.8 Newton meters at 5,000 RPM naman for the Honda Click version 4. Compression ratio mga boss, meron tayong 9.5:1 kay Yamaha Mio Gear S and 11.0:1 naman for the Honda Click version 4. The same tayo ng bore stroke which is 52.4 by 57.9. That gives us, meron pa rin silang similarities. However mga boss, if makikita natin dito, may lamang dito kaunti si Honda Click version 4 for its price. Meron tayong liquid cooled, meron tayong mas malaking power, mas lamang din sa torque, and sa compression ratio. So, if ever gusto mo ng extra power on the spec sheets, then the Honda Click version 4 maybe is the better day-to-day companion for you. Ngayon naman mga boss, pag-usapan na natin ang kanilang mga dimensions. Unahin na natin dyan si Yamaha Mio Gear S, which is meron tayong 750mm na seat height, 135mm na ground clearance, and 1,260mm na wheelbase. Meron din tayong 80x80x14 na gulong sa harap and 100x70x14 naman sa likod. And if si Honda Click version 4 naman yung pag-uusapan dito natin mga boss, meron tayong 769mm na seat height, 131mm na ground clearance, and 1,280mm na wheelbase. Meron din tayong 90x80x14 na gulong sa harap and 100x80x14 naman sa likod. Makikita natin dito mga boss, may kailangan dito sa seat height si Honda Click version 4 over the Yamaha Mio Gear S. Lamang naman sa ground clearance for the Yamaha Mio Gear S over the Honda Click version 4. Pero sa wheelbase yung pag-uusapan natin dito mga boss, lamang dito si Honda Click version 4 over the Yamaha Mio Gear S. Although the same sila na 14-inch yung tires natin dito, I can say if ever medyo nasa Pinoy height average tayo, I can really much recommend the Yamaha Mio Gear S if gusto mo ng all stock. Dito naman tayo sa key features natin mga boss. Although makikita natin dito meron silang mga similarities like ACG starters. Same din sila na merong auto start stop. Both of them naman din is merong monoshock. However mga boss, I just want to let you know na no ABS tong both of these motorcycles. Pero merong combi brake na nai-offer si Honda Click version 4. Na walang ganyang offer man lang at least kay Yamaha Mio Gear S. Wala rin tayong keyless for the standard and Mio Gear S version for the Yamaha Mio Gear S. Tapos kay Honda Click version 4 is meron tayong keyless for the Smart Edition and key shutter system naman for the standard edition. Yamaha Blue Core engine na nga pala si Gear S dito, tapos ESP naman for Honda Click version 4. Pareho silang naka 2 valves pero mas lamang dito sa timbang si Yamaha Mio Gear S na 95 kilograms lang over 111 kilograms from the Honda Click version 4. Although nag-improve si Honda Click version 4 from its previous predecessor, makikita naman natin dito na mas malayo pa rin naman ang timbang ni Yamaha Mio Gear S dito. So, if ever medyo beginner ka pa tapos medyo hindi ka confident mag-maneuver sa motorsiklo mo, then the Honda Click version 4 is one of the motorcycles na sobrang ganda pero kailangan handang-handa ka. And now, nandito na tayo sa final thoughts natin within these motorcycles. Whether these motorcycles ba are good motorcycle options or a must-buy motorcycle kind of decision. And ito naman yung thoughts natin mga boss no na gustong-gusto ko na baka magustuhan nyo rin. Ang magugustuhan mo talaga dito sa mga motorcyclong ito is that both of these motorcycles are capable to offer you some comfortability. Siyempre alam naman natin if nagtatrabaho na tayo from place A to place B, napakalaking tulong ng comfortability na maibibigay ng motorsiklo sa atin. If naka-automatic motorcycle ka, less na talaga yung iisipin mo sa pag-change of gears, sa pag-learn ng mga bagong skills kasi you're just one gas and go away if automatic motorcycles yung bibilhin mo. But not just that mga boss, meron din tayong beginner-friendly na ma-experience dito kasi both of these motorcycles are automatic motorcycles. Iba talaga ang convenience na ma-experience mo if you're gonna choose automatic motorcycles over the manual motorcycles.
Pero ito mga boss, ito yung nakikita kong significant value na makikita kong magugustuhan mo si Yamaha Mio Gear S. And meron din naman tayo dyan for the Click version 4. Makikita natin dito boss, meron tayong kickstart na may offer at a cheaper price. Whether the standard version or Yamaha Mio Gear S, makikita natin dito mga boss that 79,400 pesos for the standard version. Ito talaga yung isang makikita kong motorcycle talaga na napakasulit for your price if ever yan lang talaga yung sa tingin mong budget na maipaglalaan mo. However, makikita naman natin dito the Smart Edition availability of the Honda Click version 4. Makikita natin dito that Honda Click version 4 na standard is a very good motorcycle. However, if you're just gonna add some cash from the standard version to Smart Edition, makikita natin dito na napaka-premium ng may experience mo dito from the Honda Click version 4. It's like beginner ka pa lang, meron ka ng high-tech kind of experience if si Honda Click version 4 yung pipiliin mo. Meron na tayong keyless remote system dito for the Click version 4. Meron tayong mas premium na experience dito, mapa-grab bar man yan, mapa-emblem, and kung ano-ano pa. Tapos kasya pa yung half-face helmet mo. Then you could really say, kahit pa-stock yung motorcycle mo, hindi ka na maglalagay ng top box dito. Marami ka pa rin namang convenience na makukuha dito. How much more if magdagdag ka pa ng top box, diba? But I can really say, if all stock lang yung pag-uusapan natin, Honda Click version 4 is really a good motorcycle companion. I think it is really one of the best motorcycle talaga na pinakamagandang piliin as a beginner, as a motorcycle rider. If nag-work ka as moto taxi driver, if gagamitin mo to for food deliveries, one of the best choice talaga na i-consider tong si Honda Click version 4. However mga boss, we can't sleep on this motorcycle naman din na si Yamaha Mio Gear S. Alam naman natin that Yamaha Mio Gear S has the cheaper price which is much more attractive talaga if ever hindi mo naman hinahanap yung mga ganitong klaseng mga features na na-offer ni Honda Click version 4. So, if ever just want to go from place A to place B, or di naman kaya bilhin mo tong motorcycle na ito which is pwede gamitin for business. Like, isa sa mga nakikita kong potential buyers dito are the business owners na gagamitin tong motorcycle ito for renting purposes. Especially, alam mo naman, maraming taong magbabakasyon sa mga places like La Union, mga Baguio, yung mga Bohol. Alam natin mga boss na meron talagang mag-rent dyan ng mga motorcycle. So, for that kind of price, I can really say, may benefits pa rin naman bakit ino-offer tong motorcycle na ito ni Yamaha. Although maganda pa rin naman si Yamaha Mio Gear S, I could really recommend na mas maganda si Honda Click version 4 dito for all-in-all experience if ever bibili man. Pero kayo ba mga boss, alin dito yung sa tingin yung mas gusto nyo? Alin dito yung sa tingin yung mas okay para sa inyong budget and mas sulit para sa inyong pera? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan niyo yung mga ganitong klaseng content, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko mga boss, And always remember lang to ride safe and see you on my next video. See you at the top.